Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So naisahan na naman ang Denver Nuggets ng Lakers. Credit nga sa Denver dahil solid adjustments ang ginawa nila sa halftime at pinakita nila kung bakit sila defending champions at si Jokic mga kaibigan. Kakaiba nga talagang galing ng 2-time MVP, possibly 3-time MVP. Nalamangan na nga sila ng double digits, ngunit nanatili ang kanilang composure as a team at nagpapakita lang nga ito ng kanilang experience at chemistry. Ganun pa man sa Lakers ay ano ba nangyari? Maganda ang performance ni AD at ni LeBron. Other than the 6 turnovers ni LeBron ay magandang kanyang performance offensively and defensively. Ngunit sa preview natin sa series na ito ay napag-usapan nga natin na gagawa talaga si Jokic, LeBron at AD. It's about the others nga. Well, si D'Lo ay muling nawala sa game na ito. 6 of 20 lamang siya sa field at 1 of 9 sa 3 points. Si Hachimura ay 7 points lang and only took 4 shots and 9 shot attempts lamang para kay Austin Reeves. Okay naman ang efficiency ni Reeves at Hachimura, ngunit ang kakulangan ng aggressiveness and intent to take the shot ay nagre-resulta sa mas madaling defensive coverage para sa Nuggets dahil mas nakaka-focus nga sila kay LeBron at AD dahil halos wala naman ambag ang iba. Also to take note, Dinwiddie 13 minutes sa court, 0 shot attempts. Gabe Vincent 7 minutes, 0 shot attempts. At 53-34 advantage sa rebounding para sa Denver Nuggets at ang pinakamatangkad na player ng Lakers, Jackson Hayes, ay 4 na minuto lamang nilaro. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Phoenix Suns. Kanina nga sa Game 1 ay tinambakan sila ng Minnesota Timberwolves sa score ng 120-95. Ang supposed to be close game ay naging blowout nga mga kaibigan. So ano nga ba naging problema ng Suns sa game na ito? Una sa lahat ay si Devin Booker. Nakandado nga siya ni McDaniels. Nagtala nga siya ng 18 points on 5 of 6 shooting sa field, ngunit wala ngang impact ang 18 points na ito. Down by 20 na sila mga kaibigan sa kalagitnaan ng third quarter at 7 points pa lamang ang nagagawa ni Booker. Sunod naman ay ang kakulangan ng perimeter defenders. Si KD nga nagbuhat ng opensa ng Suns kanina at siya pa ang tumatao kay Edwards kapag hindi nito kasama si Towns sa loob ng court. Napakaganda nga ng pinapakita ni KD, ngunit hindi sapat ang tulong na natanggap niya offensively and defensively. Habang sa Minnesota nga mga kaibigan ay nagtala pa off the bench si Alexander Walker ng 18 points and 12 points din kay Naz Reid. Ang Suns din nga ay si Nurkic lamang ang big man sa loob ng court, habang ang Minnesota nga ay palaging may Twin Towers at may Naz Reid pa nga sila off the bench. Kaya naman ang resulta nga nito ay 52-28 advantage ng Minnesota sa rebounds. Ang Suns nga ay nagtala lang din ng 16 assists sa game na ito. Both teams ay may advantage kay Gobert at Towns. Ang Suns nga ay may 4-out offense, so mapipilitan ng isa kay Gobert o Towns na umakyat sa depensa kung saan hindi sila komportable. Habang sa size advantage naman na ito ay nagiging pabor nga sa Minnesota sa usapan ng rebounding, second chance points and post offense. At sa game na ito ay Minnesota nga nakapag-take advantage dito. Personally, hindi ako magugulat kung mapalitan ni Royce O'Neal si Grayson Allen sa starting lineup for defensive purposes at mabigyan din ng minuto si Josh Okogie. Sa palagay nyo ba ay babawi ang Suns sa Game 2?